activity today. Siguro kung uulit kayo, maglilipat tayo ng site. Yung medyo Hirap. Mas madami. challenging. Challenging. Ang trek. Tsaka yung mas madami po, yung pwede namin tinanan. Ay, Ano ang land grant? 5,729 hectares siya. Wow. Hindi naman pala. Tama po, Oh, hindi LJ. kami nakamatay. Parang mag-iwan po kami. Next time. ay, grabe. Next quarter. Pwede tayong magtanim ng mas marami. At kung tayo ay makakapasok ng kaunti doon sa interior, makikita natin yung panoramic view ng land grant. Napakalawak talaga siya ng land grant. Ano siya eh? 3 municipalities ang nag-ano dito. Pangil Laguna, Sidiloan Laguna, and Real, Quezon. Sobrang laki. Yung ano pa, ang dami sanang ano, kaya lang malayo talaga eh. Napakaraming waterfalls. Palagay ko, hindi pa lang narating yung iba, pero siguro hindi bababa ng 20. Uy. Wow. Kasi yung may isang lugar kami pinuntahan, bilang namin, naka 14 na yung nabilang namin. Pero sabi ng mga forest guards na marami pa daw doon sa hindi na lang kinaya ng bumibili na saka medyo delikado din yung ano, pagka-time na ng rainy season kasi lumalaki na. Pero yan, na-experience nyo naman kahit nandito sa malapit, kahit pa paano may challenge, hindi rin ano talaga, hindi simpleng trabaho yung i-rehab natin, i-reforest natin. Kasi ilan kayo? Lahat? 17. So ang tinanim nyo ay 200. Doon sa aming mga yung aming mga staff dito, yung mga regular ano talaga namin kung kami nagtrabaho, may quota yan. 800 isang tao. Wow. Oh my God. Per Per day. Per day. Magsasaka. Pero kahit ang per day yun, nahirap na. Sobrang hirap na. Makakapagod. Pero usually kasi ganitong panahon hindi kami nagpapatree planting. Kasi summer. Pero yan, talagang climate change na talaga. Ngayon lang taon na ito namin na-experience na ang April dito at May ay umuulan. Ang ulan dito talaga towards the end na ng May. So nag-i-start ang rainy season. Pero itong April, itong hanggang ngayon second week na ng May, talagang may ulan. So nagbabago. Pag ganun yung nagiging trend, mayroong lugar dito sa atin na dating umuulan na uminit naman kasi lumilipat-lipat dyan. Pero ano yun? Advantage yan sa tinanim nyo kahit pa paano basa yung lupa, hindi natin kailangan mag-delay. So minsan doon din kami nag-a-adjust kung talagang may ulan pa, so pwede pa naman magtanim at magsusurvive pa rin yung ating mga seedlings sa tinanim. Yeah, again, congratulations for your accomplishments today. I hope next time mas madami kayo, mas madami yung seedlings na tatanim. And ano din, kung may mga breeding, feed, ay yan naman yun nasa kanila. Kung mas prepare nyo, mas mahaba-haba yung trek. Marami tayong options. Pag wala kasing sinabi, naka-default yan sa malapit. Pag wala sinabi, kasi mas mahirap kami maglagay ng mas malayo ng walang prior arrangement. Baka nahirapan kayo sa daan, lalo na ganyan. Kung malayo, abutin tayo ng init na ano sa daan. Pero ano naman, meron tayong backup. Kung nakita may tractor doon, sinasakyan yan, ayun yung trailer ng tractor. Sinasakyan yan pagka malayo. Usually, pag pabalik na, yung mga hindi na makalakad pabalik. Pwede lang po tayo sa malayo. Pag, Sure na. Dati kabayo eh. No? pag medyo malayo din yung site, kompleto naman. May dala kami mga first aid kit, meron kaming stretcher. Hindi po kami Nangyayari ready. siya. Hindi maiwasan, may mga aksidente.
meron yung pagbalik dito, diretso ng ospital. Ay, Yun yung mga hindi na, kaya tinatanong kanina, kung sino sa inyo may mga medical conditions. Kasi meron palang asthma, sabi, may mga prior injury sa paa. So pag nasa size na, naglalakad, hindi siya talaga ganitong flat. May mga uphill, maraming mga bato. So kung madulas kayo doon, medyo delikado. Pero kung sinabi nyo na tatanig kayo next week, gusto nyo malayo, iba din yung ginagawa ng preparation at saka ibang group din yung mga sumasama. Depende yan sa... Pero sinisigurado namin na talagang hanggang maaari, safe tayo lahat na nakakabalik. Walang anumang accident. Yan, siguro kung sa tingin ninyo worth pa na bumalik next time, you are all welcome here. Thank you.